Good evening. Good evening, everyone, and happy Sabbath. For our inspiration, before we have our inspiration, can we pray? Our gracious and kind Heavenly Father, we are so thankful for this Sabbath evening that you have given us and for keeping us, Lord, safe in the whole week from protecting us from this typhoon. May you please protect us and also be with us always and help us as we have our Vesper meeting. May we all remember the words that we're going to hear and may we apply it in our daily lives. This is all we ask in Christ's name. Amen. For our inspiration, let's sing praise to the Lord. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is the wealth and salvation. Hallelujah. Now to His temple draw near, join in glad adoration. Praise to the Lord, who o'er all things so wondrously reigneth. Shielded under His wing, He so gently sustaineth. As out at sea, like His source have been, granting what He ordained. Praise to the Lord, who doth prosper thy work and defend thee. Surely His goodness and mercy her daily attend thee. Honor and you, what the Almighty can do. If with His love He be friendly. Our opening song, let's sing In Times Like This. In times like these, you need a Savior. In times like these, oh, be very sure, be very sure. Your anchor holds and grieves a solid rock.
rock is Jesus, yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips a solid rock. In times like these, you need a Bible. In times like these, oh, be not idle. Be very sure. Be very sure. Your anchor holds and grips a solid rock. This rock is Jesus, yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips a solid rock. In times like these, I have a Savior. In times like these, I have an anchor. I'm very sure. I'm very sure. My anchor holds and grips the solid rock. This rock is Jesus, yes, He's the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very true. Your anchor holds and grips a solid rock. Ipikit po natin ang ating mga mata para po sa ating panalangin. Ako Panginoong makapangyarihan sa lahat, salamat po sa gabing ito na kami po ay nagtipon-tipon via online upang marinig po ang inyong mensahe. Pinapanalangin ko po sa inyo ang magsisipagganap po sa gabing ito ay tulungan niyo po sila ang bawat isa upang kami po ay mabless sa inyong mensahe sa gabing ito. Pinapanalangin din ko din po ang aming pong mga kapatiran na bagamat hindi po kami magkakasama physically, pero alam po namin na kami po ay magkakasama mentally, emotionally, at spiritually. Pinapanalangin ko po ang bawat isa na nasa mabuting kalagayan po nawa ang lahat at malayo po sa sakit. Napanalangin ko rin po na bigyan niyo po ako ng blessings sa aming pong pang-araw-araw at sa pagsalubong po ng Sabbath day. Naging po kaming iingatan at patawarin niyo po kami sa lahat ng pagkakasala. Itong lahat namin hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa mga kapatid. Tayo po magpasalamat sa mahal, para sa kanila. Kamusta po tayo sa mga nakaraang sa linggo natin ngayon? Marahil may kanya-kanya tayong mga pinagdaanan. May kanya-kanya tayong karanasan. Ang iba sa atin ay maaring sa physical nating buhay, meron tayong mga problema sa spiritual, sa financial, at ang iba sa atin maaring may mga pagsubok na dumating na sila ay mga nagsitagumpay at mayroong mga pagpapala na ibinuhos iba-iba ang kaloob na natanggap natin sa Panginoon sa sanlinggong lumipas. Bagamat ganon, ang mga pagpapalang iyon ay nanggaling sa ating Panginoon. Pasalamatan natin kung ano yung mga biyaya na ating natanggap. Maaring nung nakaraang gabi, iisa ang karanasan natin.
nang dumating yung bagyong Ulysses. Marahil tayong lahat ay may takot, pangamba. Akala namin kagaya noong bagyo na Rolly na sabi signal number 4 pero wala tayong naranasan. So panatag ang loob natin. Akala natin ganun din ang uli ang mararanasan natin. Pero sa kabila ng lahat, tayo ay naging matagumpay. Pero sa kabila ng lahat, kung iisip-isipin natin ang naging karanasan ng iba nating mga kababayan o na ating mga kapwa Pilipino ay napakalungkot. Talagang minsan iniisip ko paano kaya yung mga kapatiran natin? Wala na silang tahanan, wala silang makain. Marahil ay nasasablak sila sa kanilang mga problema. Pero alam natin na sa gabi-gabi ay kasama natin sila sa panalangin na sana pagtibayin kung ano yung mga pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Naalala ko tuloy yung verse. Gusto ko pong ibahagi sa inyo yung verse na paborito ko ito. Na tuwing mananalangin ako, nababanggit ko ito na sabi, ito ay matatagpuan po natin sa Psalm 91:10. Walang kasamaang mangyayari sa iyo ni anumang salot ay lalapit sa iyong tugda. So sa tuwing ako'y mananalangin, sabi ko nga itong pandemic na ito na dumating sa atin, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa kabila ng lahat, sa sambahayan namin o sa ating tahanan ay walang salot. Ito ay napapabilang na sa salot na dumarating. Ito ay tanda ng malapit na pagdating ng ating Panginoon. So purihin natin ang Panginoon sa gabing ito. Hiling ko po na tayong lahat ay mapuspos ang banal na Espiritu sa gabing ito, sa pagsamba natin at pagpuri, bagamat tayo ay hiwa-hiwalay, tayo pa rin ay nagkakatagpo-tagpo sa isang layunin, sa isang abikain na tayo ay magpuri at sumamba sa kanyang dakilang pangalan. Ang ating pong programa sa gabing ito ay napakaganda at special. Ito ay pinapangunahan ng mga kababaihan. Ito ay ang mga sa departamento ng Women's Ministry sa pangunguna ni Sister Anjing Oliverio. Ito po ay napaghandaan, kaya napakaganda ng ating programa. Ang ating pong programa ay pinangunahan sa pag-aawitan ni Sister Cheryl Garcia. At ang ating pong paksang awit sa buwang ito ay may pamagat na In Times Like This. At ang pambungad na panalangin po sa atin ay Sister Erica Aguirre na isa sa mga kabataan ng PUC Remnant. At ang inyo pong lingkod na nagpapakilala o nagbibigay ng mga naglalahad ng mga programa sa gabing ito ay si Sister Lynn Finca. At bago po tayo dumako sa mga piling mga kababaihan para sa mga mensahe na kanilang ibabahagi sa atin ngayon na may kanya-kanya silang karanasan sa panahon ng pandemic, bago tayo po ay pumunta doon sa bahaging yaon, ay atin po munang mapapakinggan ang awitin na ipagkakaloob sa atin ni Sister Ember Mendoza. At pagkatapos nga po noon ay ang mga piling, mga kapatiran natin na siya maglalahad o magsasalita ng mga pangyayari sa buhay nila. At pagkatapos po nito, tayo ay magwawakas sa ating pangwakas na awitin at ito ay ipagkakaloob sa atin ni Noel Bincito. At ang pangwakas sa panalangin sa gabing ito ay ipagkakaloob sa atin ni Sister Marian Umbaw. Yan po ang programa natin sa gabing ito. Tayo po ay magpapatuloy. Here I am again, down on my knees, and with every pleading word, thy comfort I seek. Though the words are slow to come,
wants to fight till the morning will come and the light of the dawn reassures he hears me. Any hour, wherever I may be, in the silence of an empty room or on a crowded street, whether offering thanks or in urgency I pray, I never go unnoticed, I'm never led astray. He hears me when I'm crying in the night. He hears me when my soul longs to fight till the morning will come and the light of the dawn reassures any whisper of the soul, no matter how old. Father hears the call. He hears me when I'm crying in the night. He hears me when my soul longs to fight till the morning will come and the light of the dawn reassures. He hears me when I'm crying in the night. He hears me when my soul longs to fight till the morning will come and the light of the dawn reassures. He hears me. He hears me. Isang napakagandang gabi po sa ating lahat. Yan. Napakaganda po ng mensahe ng awit na yon. He hears me. Parang nafe-feel ko talaga yung awit dahil sa karanasan na naranasan ko nitong panahon ng isang pandemic. Have you ever been worried, stressed, depressed, hopeless, nanghihinayang at nagtatanong kung bakit? Well, I did. Nung nagsimula ang pandemic, I was worried. Paano na lang kaya kung uuwi na sa Korea yung mga students namin? Mawawala na kami ng work. But God is really great dahil binigyan niya ako ng 4 hours work and stay at home pa. So, okay lang naman. At saka nung mga time na yon, maraming dumating na bigas at saka sardinas. So, nakakaraos din. Ngunit nung matapos na yung term, that was June 5, kailangan ko ng bagong cellphone. Dahil ang feedback ng mga students ay hindi daw nila ako maririnig dahil sa ginamit kong gadget. So, bumili po ako and at the same time, magkakaroon po tayo ng Zoom online meeting. So, sabi ko magagamit ko din. But after a few weeks,
sabi ng aming company na it is temporarily closed dahil po nag-lockdown and walang nag-enroll ng mga students. So, yung mga panahon na yon, I was really stressed. Sabi ko, paano kaya ako makaka-survive? Kunti lang naman yung naipon ko and then paano ako makapagpadala ng pera sa mga magulang ko for their food. So, sabi ko, anong kayang gagawin ko? Naghanap ako ng mga work online. But, pwede naman. Pero, mahirap pa rin yung panahon na yon, yung mga June, yung mga months ng June and July. So, sabi natin, tara puntahan natin si Laverne, kapangalan ko din. Naalala niyo po ba si Ma'am Andres? Pamangkin po niya si Laverne Aquino. So, dito lang po sa amin. So, pinuntahan namin ni Ate Lynn. And then, I was given work as a broker, online broker. Sa Michigan yung naka-assign sa akin account. Pero really pandemic is like wala pong makakuhang seller or buyer ng properties. So nahinto po yun. It was around 2 or 3 weeks lang po na work. Maganda na sana, but yun lang po nangyari. And at that time, I was really depressed. Sabi ko, ano nang mangyari sa akin? Hindi naman ako makahanap ng work. Sabi ko, wala na namang source of income. So talagang hindi ako makatulog hanggang nagkakaroon ako ng maraming pimples over my face. But then, yung brother-in-law ko, sabi niya, sis, can you help me do my master guide requirements? Kasi sobrang busy niya. May trabaho pa rin kasi siya kahit lockdown sa kanila sa Scotland. So, sabi ko, yes, ito nalang gagawin ko para ma-divert yung isip ko sa mga problema na inisip ko. So I did mga presentations, mga readings, summarize ko yung book. So I was really busy. And then, hindi ko nasahan na pagkatapos nun, hindi pa siya tapos. Sabi niya, sis, I'm sending you amount. Sabi ko, what? Hindi naman ako nagtatrabaho para bayaran mo ako. Sabi niya, hindi. Alam ko na pandemic dyan, so para magastos mo na rin yun. So I was really glad na binigyan nila ako ng pera. So, I was able to survive. Pero sabi ko, hindi naman pwede na aasan lang ako sa kanila dahil yung time na yun, sabi ng kapatid ko, huwag ka nang padala kay mama, kami na lang. So, inaako na nila yung responsibilidad para sa parents namin. So, sabi ko, hindi talaga pwedeng wala akong work. And then, not long after that, nahanapan ako ni Laverne ng work sa online pa rin. Alam niyo po kasi mahirap maghanap sa online dahil ayaw ko talaga ng Friday night. So, hindi ganun siya kabilis. Pero mabuti na lang, nakahanap si Laverne sa akin na magiging appointment setter ng isang writer and founder of a health group. So, nakapag-work pa ako. Pero hindi po yun nagtagal. 3 weeks after that, nagkasakit yung boss namin. So, he asked me to stop getting him appointments. So, wala na namang work. Sabi ko, nanghihinayang ako at nagtatanong, bakit ganito? Maganda naman sana yung work ko dahil last January, I was promoted as regular or regularization status. So maganda na sana kasi 8 hours of work, kahit holidays, may bayad na. Tsaka tuloy-tuloy na kasi hindi naman kami nawawalan ng work kasi kahit walang students, nagte-training kami. So sabi ko, maganda na sana. Tapos binibilang pa namin na Ate Lynn yung sayang naman yung pera mo. Dapat ganito yung kikitain mo, makapag-ipon ka na. Sabi ko, oo nga. So parang nanghihinayang talaga ako sa panahon. Bakit kasi nagkaroon pa ng pandemic na ganito? And then I was about to, nag-apply naman ako sa sikat na online teaching job dito sa Philippines, which is 5-1 Talk. So, pinopromote ngayon ni Catriona Gray. So, sabi ko, applyan ko to. So, na-interview na ako. Pumasa ako sa interview. Tapos sabi niya, ito yung work mo, ma'am. Work at home ka muna ngayon. Ito, 4 hours, 8 to 12, and then 6 to 10 in the evening. So, sabi ko, wow, ang ganda naman ng work na to. But then sabi niya, mayroon tayong weekend, Sabbath, at saka Sunday. Sabbath, sabi ko ganun, 4 to 12 lang naman yung Sabbath mo, tapos 6 to 10 naman sa gabi. Saturday. So sabi ko,
Hindi naman pwede yun. Hindi ba pwede gawin ko na lang ng Friday na kahit na straight na lang yung Friday, basta yung Saturday wala. Sabi, hindi po pwede kasi yun talaga yung schedule ng students natin. So sabi ko, not for me. Sabi ko, minsan sabi ko, Lord, ito na ba talaga yung work na binigay mo sa akin? Ito naman siguro kasi hindi naman nila alam na magtatrabaho ako ng ganung oras eh. And hindi naman kami papunta sa church. Sa bahay lang din naman. So baka pwede. Pero sabi ko, wait lang. Nasaan ba talaga yung anchor ko? Saan ba naka-anchor yung faith ko? Sabi ko, Ate Lynn, tatanggapin ko ba to? Pag tinanggap ko to, totally mawawala ako sa faith. Sabi natin, ay, wag mo na tanggapin yan. Yan mo na, hindi pa naman tayo nagugutom eh. Kasi alam niyo po, I did not receive anything from SAP. Tapos yung application namin sa SSS na denied. So talagang natanggap ko lang ay from the government, which is 1,000 pesos. Pero after a couple of weeks, lately, nakabalik pa ako sa work na yung virtual secretary. Pero 6 hours lang din ang bigay sa akin. At minsan wala pa kasi sakitin po talaga yung boss ko. But then I really thank God dahil hindi po niya ako pinabayaan. Sabi nga doon sa kanta, He hears me. Kasi pag walang-wala na talaga, malapit na mawala yung pera ko. Nandito naman yung message ng kapatid ko na, Tay, you get this amount. Hindi naman siya malaki, but it really helped me survive. And I'm very thankful for God to that. And for that, I remember the verse in Jeremiah 29:1. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. This is my only anchor to trust God. Whatever may happen, sabi ko, hindi talaga ako magtatrabaho ng Sabado, ng may Biyernes, ng gabi. Lord, ikaw na bahala sa akin. So yun po ang panalangin ko sa Kanya ngayon. At recently, I heard or we were notified that yung company namin ay magbubukas this winter season on 28th of December. So I'm really glad na talagang bibigyan ako ng Panginoon na walang Sabado. Thank you po. Yun lang. Experience ko ngayon. Hello, good evening and happy Sabbath po sa inyo. Yung task namin, may mga question actually. And how did you survive financially? Meron siyang 3 questions. Yung una muna yung sasagutin ko. How did you survive financially? Yung growing up po, habang lumalaki po ako, sanay po akong magbenta. Hindi ko alam po, pero bata pa lang ako, na involved na ako sa selling. So, habang lumalaki po hanggang sa even sa college, kaya naman kami sustentohan ng parents ko, pero hindi ko po alam, basta parang nagbebenta ako ng kung ano-ano. Minsan, nung time doon si Tita Bibing, nagbibigay pa sa akin yan ng chocolate, tapos bebenta ko sa school. Wala naman akong kinikita masyado, pero basta parang nagbebenta lang, tapos gagawa siya ng cheesecake, gano'n. Tapos nung college na po, yun, nagbebenta-benta din ako ng mga lalabas kami sa dormitory, tapos bibili ako ng mga canned goods, mga kung ano-ano pa, tapos bibenta ko. Natutuwa lang ako, nasisiyahan ako. Tapos dumating yung time na ako na lang yung bumibili ng gamit ko, ganun. So, nung nangyari po yung pandemic na we have to close down, tapos yung asawa ko po, pinauwi ko na dito sa Philippines na ang bago mag-lockdown. So, hindi pa binigay agad yung salary niya that time. Tapos, hindi naman ganun kalaki pa yung ipon niya. Tapos, at the same time po, nag-close down din yung business namin. So, pero, since nga po, sanay ako sa bentahan, so, financially, nag-isip po ako ng paraan para kumita, para magbenta kung ano yung binibenta ko, kung ano po yung mga pwedeng since marami naman akong friends na may online seller, tsaka manufacturer, yun po yung ginagawa kong binibenta. Until we come up dun sa, nung June, actually naiisip ko na yun bago pa umuwi si Jazz. Kaya gusto ko siya pauwiin kasi gusto ko mag-open ng business na iniisip ko. Kasi last year ko pa siya, before pa umuwi ako, gusto ko na siyang i-open. Kaya lang, wala nga akong makakatulong, mag-isa lang ako. Saka alam ko mahihirapan ako. So, yun po, nag-start kami mag-open ng business na printing nung June lang. Nung binigay, actually, may nagbigay pa ng pera sa amin for yung initial na puhunan namin. Tapos yun, nag-start kami sa
isang gamit, tapos dalawa, konti. Although maliit pa lang yung business namin kasi kung ano po, medyo mahal po yung mga gamit na ginagamit sa printing. Medyo kung large format na yung ano mo, mga 500,000, yun yung mga puhunan, sa 100K. Pero kami nasa small time pa lang. Pero unti-unti po nakakapag hindi namin alam pero financially may lumalabas na pera, may nagbibigay, kaya nakaka-invest kami ng mga gamit unti-unti hanggang sa yun na nga po. Tapos yung nagsara po yung business ko, nag-close down siya. 1 month pa lang po kami. Ang dami na ho naming gastos kasi 1 month pa lang, hindi paano ka makakabawi kung isang buwan pa lang. Tapos nagsa-start ka pa lang, nag-attract ka pa lang ng mga customers. Biglang nagsara na po kami. Tapos in the middle of the quarantine period, yung ECQ natin po, we decided to close down permanently. Sabi ko, I cannot risk my health at the same time yung health ng mga staff ko, yung mga staff namin doon at saka namin na just to earn income, magre-risk po kami. Natakot na din po kami. Tapos nagkaroon din kami ng problem with the owner ng business namin. Medyo na-stress ako sa kanya, yung ginikwento kay Ate Lover na, may problema ako, kaya parang pag kinakausap nila ako minsan parang windang po ako, tapos parang wala ako sa sarili. Kasi iniisip ko na, God, ayoko. Tapos dumating po kami sa punta na pumunta pa kami sa barangay, kailangan ko pa magpa-barangay sa kanya for that certain, may pinag-usapan na sabi ko nga kay ate, sabi ko doon ko na lang ikikwento na, yun, akala ko naman aabot pa kami sa puntong magkukortehan, kailangan pa namin dalhin sa korte, pero God is really good kasi sinagot niya yung panalangin namin na hindi na kailangan umabot pa dun kasi sobrang stressful na po on my part. May parang nagkakaroon na ako ng anxiety. Actually, nung pandemic time po, parang may anxiety na ata ako na parang nadidepress na kasi kung ano yung nangyayari dun sa namin na bakit ganun, nag-start ako. Pero minsan pala may nangyayari sa buhay mo na parang yung actually binigyan na po ako ng hint siguro ni God. Parang binubulungan niya na ako from nagsa-start pa lang ako, binubulungan na niya ako eh. Pero parang antigas kasi ng ulo ko. Meron kasi may hindi, pwede pa yan, ano pa yan. Parang pinaglalaban mo yung gusto mo. Parang ganun yung Tapos nung sinabi niya na, ibinigay niya na sa akin yung parang sa'yo na, hindi mo na pwedeng i-hold yun, hindi pwede. Parang hindi pwede sa'yo to. Ganito yung mangyayari sa'yo, ganyan-ganyan. Siguro yun doon ko lang na-realize na minsan pala may mga bagay na wag mong i-insist. Kasi ang dami po talaga niyang parang ang daming mga instances na sinasabi niya na, wow, wag mong ituloy ang business na yan, wag mong ituloy na ganyan, mapapahamak ka. Parang ganon yung sinasabi niya sa akin. Matigas talaga huulo ko. Pinush ko pa yung yung ginusto ko. Tapos, although yun, ni-replace niya, sabi niya nga, kung i-let go mo, matuto kang mag-let go ng bagay, bibigyan ka niya ng mas better. Yun nga po, nung dumating na nga po tong business namin ni Jazz, although sobrang starting pa lang po kami, tapos naman po, so far naman po, every week naman, medyo madami-dami naman, hindi namin alam kung saan pupulot ng mga kliyente, pero marami naman pong dumarating sa amin na pagka may time na kailangan namin, dumarating naman yung mga kliyente na kasi nung pandemic po, nung mga time ng pandemic, nag-iisip kami dyan sa nakatuwa nga lang tayo, maghapon, wala tayong ginagawa, ako naman si dot sa cellphone, kasi nga doon nga po yung business ko, yun yung kasanayan ko sa online. So sa online po ako nag-andos, minsan parang nababagot ka na panguha na ng parang yun po. Pero yun nga, nakita mo naman yung si God po, nag-provide sa akin. Although hindi pa ako tapos sa problema ko talaga. Pero nakita mo naman yung guidance ni God na He will really provide. Kung in times na in-need ka or times ng makikita mo po talaga na na nandyan siya. Kasi kung mababasa ko yung mga messages sa mga Facebook, yung mga iba na ganito yung mga problema nila. Sabi ko, yung problema ko pala parang ang liit pa rin pala compared to feeling ko ang laki-laki na, pero pag nakikita mo yung mga problema ng ibang tao, malaki din pala yung, kumbaga parang mas malaki pa rin yung sa kanila, yung sa akin ito lang, parang nagre-reklamo na ako, dami ko pang nire-reklamo. Tapos yung pangatlong question kasi din is, how did we witness po? Hindi ko alam kung nakapag-witness po ba ako, pero yun lang po yung ko na sabi ko, ang hirap sa mga
nagninegosyo lalo po sa online habang nagpapakanta ako kanina, may nagme-message sa akin, parang may nagme-message sa'yo, sabi ko sana magtumunog, wag may tumawag kasi baka may biglang tumawag sa akin, marinig dun sa ano, sabi ko, parang minsan, sabi ko, yun na lang po yung siguro nakikita ko na time na nag-witness na, ayun po, hindi kami pwede na Sabado, tuwing lang ng hindi pa po kami pwede na Sabado, na lang po, sa Saturday na lang ng gabi, ganun yung tapos explain ko na, kasi po, ito, naniniwala kami na yung Saturday. So, yun lang po yung nakikita kong way ko na nag-witness or halimbawa po yung friend ko din na tawag dito na namumroblema siya, parang ganun. The same din po kami actually ng business no na parang yung bata na yung tinulungan ko, tapos sabi niya, ate, salamat sa mga prayer mo, salamat sa mga tulong mo. Tapos nakikita ko din sa kanya na, parati kitang pinag-pray, parati ganun sabi niya, ate, salamat po. Tapos natutuwa din ako sa kanya kasi nakikita ko siya na habang nagpa-pandemya po, yun, parang naging active din siya na nag-witness kay God. Sabi ko, sana ganyan din ako na pwedeng lumabas. Kasi sabi ko, kaya lang natatakot ako, pero sana ganun ako ka-active sa'yo. Sabi ko, sana din may part, pero parang feeling ko kulang pa rin yung part ko sa witnessing. Pero sana dumating po ako doon sa time na sobrang, hindi ko lang alam kasi kung ano yung paraan paano mag-witness. Pero ang alam ko lang na paraan is halimbawa may feeling down, may yun lang, mag-i-encourage lang po. Yun lang yung alam kong paraan paano mag-witness sa ibang tao. Maraming salamat po. Good evening and happy Vesper to everyone. Nung binigay po to ni Ma'am Anching sa akin, hindi ko po alam kung paano ko sisimulan kasi hindi talaga ako magaling magsalita. Hindi talaga ako nahihirapan ako mag-express sa pagsasalita ng mga dapat kong sabihin. Nung bago pa ako mag-start ng work ko sa skincare, nag-apply ako sa Mamsi. Kasi gusto ko ipagpatuloy yung nung nawala na nga si Miss Man, nung nagpaalam na si Miss Man, naghanap ako ng bago kong gusto ko ulit mag-alaga ng may sakit or lalo na yung mga elderly. Parang na-in-love ako mag-alaga ng elderly. So, nag-apply ako sa Mamsi. Pero ang tagal na kasi hindi ko alam kung anong nangyari, kung bakit hindi ako tinawagan o hindi na talaga ako qualified, parang ganun. Pero pinasuggest ko na lang din yun. Although gusto ko mag-serve sa institution natin, sa ating, katulad nga sa sanitarium, ganyan. Hindi ko man mapilit na makabalik ako ulit sa Mamsi, pero binigyan din ako ng Panginoon ng work na yung sa skincare na medyo maganda yung financial, nagkaroon kami ng magandang financial, tawag doon, yun yung financial, namin, medyo maganda doon sa naging work ko. Pero ang kapalit po nun, hindi ako nakapagsimba ng Wednesday, hindi ako nakapagsimba ng Friday, kaya ayoko magsalita. Naiiyak ako lagi. Ayun, hindi ako yun yung kapalit nun eh. Hindi ako nakapagsimba. Parang almost 2 years yata yun, nangyari yun, hindi ako nakapagsimba. Tapos, gusto kong sumimba tapos hanggang dumating yung time na parang Wednesday, hindi naman nag-off naman ako. Nakalimutan ko na Wednesday pala na kailangan ako sumimba. Naalala ko, sabi ko, Wednesday nga pala, kaya nga pala ako nag-off ngayong araw kasi sisimba ako. Tapos parang late na, hindi na ako nakasimba. So, sabi ko ganun, ba't ganun? Parang nakalimutan ko ng
magsimba ng, parang nakalimutan ko na yung araw na yun, na Wednesday na pala, na ano na, hindi ko na alam yung, sabi ko, ba't hindi ko na alam yung araw ng Wednesday, at saka although, pinaghandaan ko ng maaga, pero pagdating ng oras na yun, hindi ko alam kung nagpatalo ba ako kay Satan o hindi ko alam kung basta yun yung naging kapalit ng magandang financial ano ko. Tapos siguro mga March, hindi, syempre lahat naman tayo hindi nakapag-prepare. Hindi ako nakapag-prepare na mawawalan pala ng trabaho, na although pumapasok ako, mag-isa lang ako sa clinic, pero wala nang pumupuntang client. Maghapon minsan, araw wala na kaming client. So, nag-decide yung boss ko na wag na lang munang pumasok. Tapos, kung may client na lang, saka na lang pupunta sa clinic. Tapos, nag-declare ng March 15 na lockdown. So, hindi nakapag-prepare. Yung talaga, lahat naman kasi talaga hindi nakapag-prepare ng, sabi ko, sana nakapag-prepare ako ng harina, sana nakapag-prepare ako ng ingredients, para makapag-bake ako, makagawa ako ng tinapay, para nakapagbenta sana ako, or may pagkain sana kami. Tapos, nung una akala ko, sabi kong ganun, ay salamat sa Diyos makakapagpahinga. Kasi ang pasok ko, 10 o'clock ng umaga, uwi kami minsan, 10 o'clock ng umaga, 10 ng gabi ang labas namin. Minsan may humahabol na client, umaabot kami ng alas 12, alauna ng madaling araw, hanggang alas 2. Minsan, umaabot kami ng ganung oras sa clinic, matapos lang namin yung client na humabol. So, pagod, sobrang pagod, parang halos walang pahinga. Nung nag-pandemic, sabi ko, ay salamat, sabi ko gano'n, nakapagpahinga. Hindi ko iniisip na ganun katagal, na magiging ganun katagal yung pagpapahinga ko, na lagi ako natutulog, tulog maghapon, tulog sa gabi, tulog lagi. Kasi parang nun ko lang na makatulog ng mahaba. Pagkatapos, nung nasa bahay na lang, walang magawa, syempre hindi makalabas, hindi makasimba, walang magawa, hindi ka makapagbenta, ganun, hindi ka rin nakapunta kung saan. Ang ginawa ko, natulog hanggang nanood ako lagi akong nanonood ng mga Korean drama, ganun, hanggang nagkasakit ako. Tapos, nung time na may sakit ako, may nag-offer naman sa akin na mag-alaga ako ng pasyente sa Makati Med. May sakit ako. Sabi ko gano'n, Lord, anong gagawin ko? May sakit ako, paano ko maaalagaan yung pasyente ko at may sakit ako? Inano ko sa Panginoon, para sa akin ba itong trabaho na ibibigay mo? Kasi ayaw nila ako payagan, kasi pandemic nga, baka mahawa ako ng virus, sa hospital ko aalagaan. Ayaw nila akong payagan, pero nagtanong pa rin ako sa Panginoon kung para sa akin ba, kaso nagkasakit naman ako, hindi ko kaya yung katawan ko. So, sabi ko pagkatapos hindi ko nakuha yung work na yon, nag-start kami pwede nang nakakalabas-labas na ng konti. Nag-start kami yung naalala niyo yung lola ni Sabrina, nagtitinda ng mangga sa palengke. So nag-start kami ng isang kaing. Sinubukan namin magbenta ng isang kaing. Bumenta yung isang kaing. So nagdagdag kami hanggang pina-order na lahat. Marami naman sa inyo naka-order sa amin ng mangga. Natuwa kami kasi bumibenta, nakakalabas-labas kami. Hindi kami nahahawa ng virus. Tapos, nung huling part na, parang
yung mangga na binili na inano namin na ang tawag dito na nakatabi sa bahay. Ang bilis niya palang ang bilis niyang mahinog. Tapos nagde-depreciate siya araw-araw hanggang sa hindi na nabenta, hanggang sa yung pinagpadalhan namin, yung dinalhan namin. Bakit ganito yung mangga nyo? Bakit parang panat na, ganon. Hinog naman, maayos pa naman yung mangga. Kaya lang hindi na nila gusto hanggang sa hindi na nakabawi, hindi na anong tawag dito, hindi nalugi na doon sa nalugi na sa mangga kasi na overripe na yung iba nabulok na, yung iba pinamigay na namin kasi naman masayang yung binagsak presyo na lang din namin para hindi na siya masira. Tapos hanggang sa nagbenta kami ng mga lutong ulam, kasi hindi nga ako nakapag-prepare ng mga bake ko, kaya mga lutong ulam na lang yung mga inano namin, kung anong pwedeng ibenta. Pero lahat ng mga kapitbahay namin, nagbenta kami ng itlog, itlog na maalat, ng kung ano, lahat ng kapitbahay namin, sabi, lalo na si Lixin kasi yung mahilig mag-isip nung ibibenta, kung anong ibibenta. Parang na-inspire sa kanya yung mga kapitbahay namin. Si Lixin nakakabenta, sabi, tapos parang sila maraming pwedeng gawin, hindi nila nagawa. Hanggang halos lahat ng kapitbahay namin, nagtitinda na ng itlog, nagtitinda na ng gulay. Yung mga tao na hindi marunong magbenta noon, natuto na sila magbenta, na parang pwede naman palang makabenta ng ganon. Yung na-survive namin yung pandemic sa tulong ng mga kasi marami namang nagbigay lalo ng pandemic, maraming nagbigay ng mga tulong. Na i-survive naman namin yung time na yon. Tapos talagang hindi nagpabaya yung Panginoon na bigyan kami ng blessing. Parang alam niyo yung sabi, yung iba sabi nila na mamamatay na daw sa gutom. Sabi ko, wala namang namatay sa gutom dahil sa gutom. Kasi parang hindi mo naramdaman masyado na yung pandemic, kasi ang daming nagbigay, ang daming parang yung ang daming inano ng Panginoon na magbigay sa amin ng blessing. Tapos yun. Maraming nagbigay ng blessing nung na yun. Siguro yung pag-witness, yung witnessing kasi hindi ko din alam kung naka-witness nga ba ako. Pero ang marami kaming na-inspire na mga kapitbahay namin na matutong mag-business din. At nang dahil doon sa nangyari sa amin sa pandemic, na ramdaman namin yung blessing ng Panginoon, na talagang hindi niya kami pinabayaan, na hindi namin naramdaman yung gutom ng pandemic. Kaya malulusog na kami. Hindi namin naramdaman, yun talaga, sa totoo lang, parang wala kami naramdamang gutom pandemic, sa dami ng blessing na dumating kahit papaano. Yun lang po yung ma-share ko sa inyo.
Hello, good evening, brothers and sisters. Ayun, how did you survive financially? Then, how did you feel God's blessings in times of need, especially no work? Ay, sasagutin ko to ng, sabay, kasi parehas lang din naman sila. So, yun, 4 months akong walang trabaho sa Dubai. Tapos, laging si Lord, nagpapadala siya ng mga blessings in terms of financial blessings, tsaka ng mga groceries. Sobrang nagulat talaga ako na may mga taong tumulo na hindi ako papayatin. Dahil mataba pa rin po ako kahit nagkaroon po ako ng nagdanas kong trahedya na 4 na buwan wala pang trabaho, 4 na buwan walang sahod. So, kailangan ko ng pambayad sa bahay, kailangan mo syempre ng pagkain. Ginawa ko, nagbenta-benta ako ng pagkain doon. Na-try ko magbenta ng pagkain. Tapos yung mom ko, nag-send ng pera, konting pera. Tapos yung tita ko, nagpadala siya ng pera, nagpadala din siya ng pera para sa plane ticket ko. Kasi yung company ko, hindi ako binigyan ng pera para for plane ticket. Wala akong nakuhang compensation galing doon sa company ko. Although, yung pinaglalaban ko naman sa kanila is tama naman kung ano yung ginawa ko. Dahil dun sa accommodation namin, 2 yung nagkaroon ng COVID-19. So, PUI ka nun, diba? Person under investigation ka nun. So, dapat mag-quarantine ka ng 14 days. Tapos, sinasabi ng manager ko na ganun daw, na parang hindi naman daw totoo. Pero nagsabit ako ng mga ng mga evidence dun sa HR namin. Tapos, parang ayaw pa rin nilang pakinggan. So, yun yung nangyari. So, nag-survive ako doon. Marami nga nabigay ng mga grocery pack sa akin. Ganyan. 5, marami nagbigay. So, yun, hindi ako nagutom. Yes, thank you sa mga nagbigay. Hindi ako nagutom. At, syempre, sobrang matatouch ka rin doon sa mga taong nagbigay sa'yo ng mga bagay na yun. Kahit hindi mo hinihingi kasi binigay nila ng taos puso. At, syempre, parang mararamdaman mo na tinouch nila ni Lord yung heart nila. Dahil, alam ni Lord na nahihirapan ka. Ganon. Tapos, ayun, nag-survive ako financially and tapos doon ko na-feel talaga yung sobrang laki ng blessings ni Lord. Yay! And, yung lastly, how did you witness for the Lord during this time? Yun, kasi meron yung 2 na nagkaroon ng COVID doon sa accommodation namin. So, nandun din ako. At, syempre, mag-isa lang yung doon, yung isang may COVID-19. Yung isa may asawa. Tapos yung isa, mag-isa lang siya. Babae naman siya. Huwag kayong mag-alala. Babae siya. So, ang ginawa ko is talagang kahit wala na nga akong food, sabihin, hindi naman talaga, wala akong pambili ng food. Yung mga food na natatanggap ko, galing sa mga kaibigan ko, is nagsishare ako sa kanya. Siyempre may sakit na nga siya, tapos wala pang magsishare sa kanya ng food. So, yun, kasi hindi mo na siya kinuha. Parang ilang araw pa siya bago kinuha ng ospital, kinuha ng ambulansya. So, 4 days, nandun pa siya sa amin. So, 4 days, tinutulungan ko siya sa pagkain niya, sa gamot niya, ganon. Tapos yun, buti naka-survive naman siya and pinapag-pray ko rin siya, syempre. Tapos, naka-mask naman ako. Tsaka talagang naka-gloves ako kapag pumupunta ako sa kanya. At, syempre, salamat tayo na hindi na ako nakahawa ng COVID-19. Kahit sinasacrifice mo yung sarili mo for others, na kahit walang-wala ka na, pero, make it a point na magbigay ka pa rin sa iba. Sabihin, mag-witness ka pa rin sa iba. Kasi yun naman yung mission ni Lord, diba? Kahit isipin mo, kahit walang-wala ka na, pero tutulong ka pa rin sa iba.
yun yung naranasan ko doon sa naranasan ko doon sa Dubai ng 4 months akong walang trabaho. At dun sa airport pa, sa immigration, nagbayad pa ako ng overstaying fine na almost $200. Kaya yun, ang ending ko ngayon dito, walang-wala po ako. At proud pa akong walang-wala ako. Kaya, sino pong gustong tumulong, ay, joke lang po. Meron naman po. Nandiyan naman po yung mga magulang ko. Pero I'm so happy that ginamit tayo ni Lord sa kanya, sa pag-witness sa kanya. And then gumaling yung nagkaroon ng COVID-19 doon. So maraming salamat po sa time na nakapag-witness po ako sa inyo. And God bless you all. Yan. Good evening po and happy Sabbath sa lahat. Alam niyo po habang iniisip ko ng mga pandemic na nangyari sa atin March until this moment. As what you've heard ng mga preview sa atin, no? Para-pareho lahat parang di ba nakikita natin yung kamay ng Panginoon na talagang He provides. Kahit na minsan akala natin wala na, minsan akala natin walay na, parang hindi natin maisip saan kaya saan natin kukunin yung next, di ba? Pero hindi natin alam, meron siyang ipoprovide, di ba? Like sa family din namin. Lahat po tayo siguro talagang naapektuhan financially, So, hindi po kami exempted from that. Kami rin ay naapektuhan. Kasi that time, zero talaga, as in zero. Simula ng March 15 onwards, nag-stop na rin yung isa naming kliyente na talagang doon kami naka-angkla. Doon kami umaasa talaga. Wala, nag-stop din sila. So, iisip mo, paano na. Pero, alam niyo po, ang nakakatuwa sa Panginoon, kahit na gano'n, kahit na wala yung inaasahan mo sana, before pa, alam niya kasi, di ba, alam niya kung ano yung mangyayari sa atin, kung ano yung mga kakaharapin natin, excuse me, na mga katulad nito, yung pandemic, alam niya, di ba? Tayo, hindi naman natin alam. So, siya ang naghanda para sa amin. Paano ba ito explain? Siya yung gumawa ng mga dapat na gawin para ma-providean kami ng aming sustenance. Yan. So, talaga nga po, I remember this text from Lamentations 3:22-23. Sabi doon na, the Lord's loving kindnesses indeed never cease, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Diba? Ang Panginoon talaga, faithful sa atin. Kaya nga po, mas lalo tayo dapat maging faithful sa Kanya, di ba? Sabi nga, na-experience ko itong pandemic, yung faithfulness ng Panginoon sa buhay namin, sa pamilya namin. At nangyari pa, di ba, kasi ang daming nangangailangan na, di ba, ang daming, nakikita mo sa tabi-tabi, ang daming nawalan ng trabaho, ang daming may needs talaga. So, dahil sa blessing ng Panginoon, nakaka-share ka pa. Sabi nga yung magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig, di ba yun? At umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sabi nga, when a door closes, may magbubukas na window. So, kahit nawala yung malaking kliyente na yun sa amin, actually hindi sa akin, sa asawa ko siya kasi may business. Pero
wala kasi akong business eh. Pero anyway, um, meron pala siyang hinahanda. Noon ito ay parang noong dati, ano din na rin siya, pero hindi siya masyadong nabibigyang pansin dahil nga nakafocus dito sa isang malaking kliyente. Pero nung nawala si big client, pumasok ito. So siya yung sumalo sa amin, siya yung nagiging source namin, pati yung mga drivers, mga pahinante, meron na rin silang inaasahan kasi kawawa sila, di ba? So, ang pag-witness natin during this time, parang naisip natin, ano, ang hirap kasi wala namang face-to-face. Hindi naman tayo, hindi katulad nun na nakakapagbigay tayo ng, nagpupunta tayo sa, diba, sa mga parks, nagbibigay tayo ng mga proyekto. Pero, alam niyo po ba, nakakatuwa ang Panginoon talaga dahil ang kalaban, si Satan, ginawa niya itong pandemic na ito para for evil, di ba? Para matigil, hindi tayo nakakasalo, walang mga uh, face-to-face na outreach. Pero hindi niya alam, mas naging malaganap, di ba? Mas naging laganap ang salita ng Panginoon dahil online, ang mas marami ang reach niya, mas mas marami ang nararating ng online. Ako po, ang ginagawa ko, sinishare ko lang yung mga messages na yung sa yung Tanging Pag-asa, yung family ministries noon ni Pastor Francisco, kay Cami Otman na mga Revelation prophecies at ngayon nga po yung kay Pastor Dog Bachelor na Revelation series. Napakaganda po. Ako mismo nabibless dahil mas nagiging clear, mas pagpaulit-ulit, mas nagiging klaro sa akin. At mas ang maganda ngayon, pwede mong balikan. Kapag hindi mo naintindihan, di ba minsan pag mga live, pag nakikinig tayo ng sermon sa church, pag nagsusulat ka, minsan wala ka ng focus sa speaker kasi nag-notes ka. Pero ngayon, pwede kang mag-focus doon sa speaker kasi pwede mong balikan. So pwede mo i-rewind, maintindihan mo, makukuha mo yung mga text, it will be very clear for you. At ito yung sinishare ko dun sa mga friends ko sa FB kung kan-kanino. Yun, kaya nasabi ko napakadaling mag-share. At yung isa pang ginagawa, although ako hindi ko pa personally nagagawa, pero si Obed kasi siya yung laging lumalabas sa amin. So, ginagawa niya, meron siyang mga pack na tapos mga konting ano lang, parang ayuda, parang ano. So pag may mga nakikita siya na may mga drivers, di ba ang daming driver ng jeep na naka-minimos, ganyan, or kung sino man yung nakakita niya na mga naandun lang sa kalye, na mga kita mong hirap talaga, bibigyan niya noon at nilalagyan niya ng, alam niyo yung polyeto ng mga ganito. Yung forever good news na tracks, hindi lang siya. So kasya siya dun sa pack. So hopefully, maganda kasi ito ay Tagalog pati, kaya maintindihan. So hopefully yung mga naibigyan na nito ay kahit papano na bahagian ng mga salita ng Panginoon. Ito yung isang way din ng pag-share. No? And then, I think God has really used this pandemic to hasten His work. Mga kapatid. We are nearing home. Let us remain faithful and let us continue to spread His word. God bless you.
into temptation, but deliver us from evil. For God is the kingdom and the power and the glory Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa manaming puno ng awa at biyaya, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong makapagpuri sa iyo. Marami pong salamat sa aming mga narinig at natutunan ngayong gabi. At nawa maging kapaki-pakinabang at inspirasyon sa aming araw-araw na pamumuhay Kristiyano. Nawa tumatag at lumago ang aming pananampalataya at relasyon kasama po kayo. Idinadalangin po namin na mabigyan ng tulong at matugunan ang mga pangangailangan ng mga nasalanta ng bagyo. Nawa mabilis silang makabangon sa hirap na kanilang pinagdadaanan po ngayon. Amin pong inilalapit ang Women's Ministry at ang kanila pong mga programa upang maging kaisa sa inyong banal na gawain. Marami pong salamat sa inyong mga biyaya at pagpapatnubay sa bawat isa sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala sa inyo at sa aming kapwa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Happy Sabbath! Sabbath! Sabbath!